Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Wednesday. At pinagpapatuloy po natin yung topic natin na mga katangian ng pagsisisi. At ngayon po yung part 3 ng ating episode. And kung if ever lang rin po na hindi nyo pa po napanood yung part 1 and part 2, maganda po na i-check nyo po yung ating YouTube channel. Punta lang po kayo dyan sa search bar and lagay nyo po UCKG Hong Kong. Pasok po kayo dyan, punta kayo sa playlist, nandyan po yung mga programs natin. And speaking about itong programs na ito, nung part 1, pinag-usapan natin na yung pagsisisi ay hindi paninisi. Kahapon, sinabi natin na dapat nating siyasatin yung sarili natin. And maybe, nandun ka sa point na, okay, na-check mo na yung sarili mo. Naging humble ka, and then you have discovered na meron ka talaga, meron pang dapat kang baguhin, may nakikita ka pang mga siguro sama ng loob, may mga nakikita ka pang kasinungalingan, panghuhusga, pagiging sakim, pagiging ganid, you name it, kalaswaan, maraming mga kasalanan diyan. And then nakita mo na point out mo 'yun sa sarili mo kasi na-acknowledge mo. Na-acknowledge mo na wait lang, meron talaga akong mali. Meron talaga akong kasalanan, meron akong pagkakamali na dapat kong itama. So, anong dapat kong gawin kung na-discover ko na kung ano-ano yung mga pagkakamali ko? Tingnan niyo po kung anong dapat ninyong gawin. Pagtatapat o confession ng kasalanan. When we talk about confession, dito sa help center natin, 'di ba? Hindi natin sabihin natin sinasabi sa mga tao na magkumpisal sa pastor, magkumpisal sa kung kani-kanino man ng kanilang mga kasalanan. Bakit? Hindi natin masyadong pinag-uusapan yun. Kasi kung meron man tayong nagawang kasalanan, kung meron tayong nagawang pagkakamali, anong dapat nating gawin kapag i-confess natin ito? Tingnan niyo po yung verse dito sa 1 John chapter 1. Sabi dito, ngunit kung ipinagtapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan. At lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So, ending, Diyos naman yung magpapatawad sa atin, kaya kailangan nating ipagtapat sa Kanya, pag-amin. Kung papasimple natin yung pagtatapat at sabihin natin confession, ang ibig sabihin niyan is pag-amin. Pag-amin mo ng pagkakamali mo. 'Di ba? Hindi kasi sapat na okay, nakita ko yung mali ko pero hindi mo aaminin yung mali mo. Hindi dahil hindi pa alam ng Diyos yung mali mo. Alam na ng Diyos yung kamalian mo, pero gusto niyang marinig na ina-acknowledge mo. Alam niya yung lahat. Alam niya kung saan ka pumunta, alam niya kung anong nasa isip mo, alam niya kung anong lumalabas sa bibig mo, alam niya yung intention mo, alam niya as in lahat. So dahil alam niya yung lahat, gusto niyang marinig yan mula sa iyo. 'Di ba? Usually kayong mga parents, 'di ba? Minsan bago niyo tanungin yung anak ninyo, minsan kapag nagkamali sila, bago niyo pa man sila tanungin about sa pagkakamali nila, minsan alam niyo na nga yung mali nila. Pero still, tatanungin niyo pa rin sila, and then kapag nagsinungaling sila, lalo kayong magagalit. Pero kapag umamin sila, minsan sasabihin mo na lang, huwag mo nang uulitin. The same thing rin pagdating sa Panginoon. Pag inamin natin yung pagkakamali natin sa Kanya, sasabihin sa atin ng Diyos, okay, huwag mo nang ulitin. Diba? Pero kapag i-deny natin, you keep on denying it, you are not admitting yung mali mo. Parang nangyari kay Adan at Eva once again. Tinanong sila ng Diyos, alam na ng Diyos yung nangyari, pero gustong marinig ng Diyos mula sa kanila kung aaminin nila yung pagkakamali nila. But unfortunately,
imbis na aminin at akuin yung pagkakamali nila, nagturuan pa. Nagturuan pa, nagpasahan pa, so on and so forth. Hindi po mariresolve yan kapag ganyan. Kapag nararanasan mo na, kailangan mong mag-confess, punta ka sa altar sa Panginoon. Sabihin mo lahat. As in, wala kang itatago. Wala ka, i-expose mo yung sarili mo sa Diyos. At sasabihin mo, Panginoon, ito yung pagkakamali ko, patawarin mo ako sa ganito, 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 bigyan mo ako ng panibagong simula. And then for sure, kapag sincere ka at hindi ka plastic, patatawarin ka naman ng Diyos. Kasi nga daw, matuwid yung Panginoon. And speaking of repentance, pag-uusapan pa natin ito ngayon sa church actually. Siguro po, naka-attend na kayo kaninang 9 a.m., naka-attend na kayo kaninang 11, pero meron pang time, 3 p.m. at 9 p.m. Kung hindi man maka-attend, physically speaking, dito mismo yung presensya mo, pwede kang umattend online sa 9 p.m. Pero dadalhin nyo po yung study na binigay namin last week sa inyo para maging connected kayo sa salita ng Diyos. Just few reminders lang bago natin tapusin yung program. This coming weekend po, magkakaroon tayo ng special prayer para sa lahat ng kababaihan. We are going to call itong event natin this coming Sunday na Inner Healing for Women. Kayo po na siguro may kakilalang na biktima ng abuse, na biktima ng karahasan, talagang sawian yung kalooban, naloko sila. So ito po yung opportunity para pagalingin ng Diyos yung kalooban nila. Ito po yung address natin ngayong weekend. Feel free to visit us dito sa Help Center. Yan rin po yung helpline natin in case kailangan nyo po na matawagan kami for more information. Mga kaibigan, kung natulungan po kayo ng program na ito, do not forget to share yung link ng program para sa lahat. Family members, kaibigan, especially yung 1, 2, and 3 na to, this is essential. Pero bukas, ipagpapatuloy natin yung part 4. Subaybayan nyo po. Huwag nyo pong papalampasin. Pagpalain po kayo ng Diyos. Bye-bye.